Magandang hapon po sa ating lahat. Good day po. Halina po at tayo ay magpakain ng ating mga manok. Ayan. Ito nga po pala ang ating simpleng yard ng heritage breed na Rhode Island Red. So, meron tayo ditong patuka para sa ating 3 months old and up, no? Layer crumble po to, no? Layer crumble. Tapos, sa sisiw natin, meron tayo ditong Integra. Ayan. Integra 1000. So, ang ginagawa ko rito, nuuna ko muna mga sisiw. Ayan. Nuuna ko muna po itong mga to. Ay, meron pa. Meron pa. Ito, wala na. Sila po muna ang inuuna natin pakainin dahil kailangan walang delay sa kanila. Ayan. Kasi pag itong mga sisiw po na delay sa pagpapakain, mahirap. Dahil yung growth nila hindi dire-diretso. Ayan. Kailangan po dire-diretso. Ito mga game foul natin. Pakainin na rin natin. Yan. Oh. Okay na to. Dito na po tayo sa mga matatanda. So, ang inuuna ko po rito yung mga nasa fly pen. Para at least, lalo kapag may trabaho po tayo, 5:30 na tayo nakakauwi. Mga between 5:10 to 5:30 po, no? Ayan. So, inuuna natin yung mga nasa fly pen kasi yan yung mga breeding materials natin. Bakit, bebe? Isang ganito sa 7 manok, no? 8 scoops po to ng shot glass na normal. Yan po, no? Yan. Whoops! Ayan, no? Para mangitlog din po agad sila. Tara. Yun doon na sa fly pen 1 po natin. 6 lang yun, no? So, okay lang yan. Ito, 7 sila dito lahat. No? Up, yeah. Oh. Ayun. Para at least ma-regulate na ng katawan nila. Makapangitlog na. Ganun pong ginagawa natin dito. Kasi kapag na-delay po ito, lalo kapag may pasok tayo, minsan alas 7 na tayo natatapos magpakain, no? Kaya mas maganda kung uunahin na po natin sila. Yan yung mga breeders po natin. Para at least ay ma-regulate na ng katawan nila. At makapangitlog. Hello, 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 hello. Ayan, mga palahin na po natin to, no? Nangingitlog na rin po yan. Yung mga yan. Nakakuha na po tayo ng 3 itlog sa kanila. Kaya kailangan alagaan na natin sa feeds. Ito yung napansin ko po, no? Dahil noon, nung nagsisimula tayo, naaawa ako sa kanila. Pag tinitipid sa pagkain, lalo yung saktong-sakto lang, isang sa shot glass. Yan, lalaking manok po niyan. No? Ang tendency, nangyari po, tumaba sila. No? Tumaba. And then, lalong hindi nangitlog. Maganda rin kapag saktuhan lang. Itong 8 scoops sa 7 manok, okay na okay po to. Ayan. Para sa akin, okay na okay po yan. Malalaki po yan, no? Ayan. So, after nyan, doon na tayo sa mga nasa growing pen 2. Ayan po, no? So, 5-5 naman po yan. Isang ganito naman. Ayan, saktong-sakto po to. No? Kung di ako nagkakamali, 7 scoops. 6 scoops to.
No? Ayan, dyan lang nila sa baba. Ayan. Oops. Teka lang, mamba. Ang saglit lang, baby. Papakain lang tayo. Ganito lang po, no? Kasimple ang ating yard. Hop. Kumain na. Yan, malapit na rin po mangitlog. Yung mga nasa tawag rito. Growing pen number 2 natin. Kabatch po halos lahat nila itong mga to. Okay. By October, mangingitlog na rin po yung mga nandiyo dyan. At makakapagbenta na rin tayo, no? So, by October. Alright. Ayun na. Ayun. Sa lapag na lang po natin sila pinapakain, no? Kasi hindi naman na nababasa itong yard natin. Hindi katulad nung mga nakaraan. Itong bubong natin na to, bago lang po ito, no? Kapapagawa lang natin. Ayan. Hindi katulad dati po na basang-basa po sila rito ng ulan. Okay, kain na. Bebe! Hintayin mo pala ako dyan. Oo, saglit. Okay. By October po, mangingitlog na rin to, no? October, November. Hindi na po aabutin ng December na maghihintay tayo sa mga nandirito. Ayan, no? Oh, diba? And then after nyan, dito tayo sa may sakit na tatlo natin. Tsaka sa rooster natin na Rhode Island Red. Kay Red Kelso Ayam si Mania. Tsaka kay White Leghorn. Ito pa yung sinasabi ko, isang shot glass. Ayan, no? 1, 2, 3. Ito. Ayun. Ayan. Ito, isang shot glass lang to. Ayan, okay. Isang shot glass lang din si Red Kelso Ayam si Manny. Si White Leghorn, isang shot glass lang din. Yan. So, tapos na po. Dito sa yard, no? So, ganun lang po kabilis ang pagpapakain natin sa kanila. Hindi pa tayo nakakapagpainom. Papalitan natin yung mga inuminan nila maya-maya. So, ganun po ang routine natin. After ko dito magpakain, ganun na lang po kabilis, no? Ang laki ng tulong nito mga pakainan natin tsaka kulungan kasi organized po siya. Madali natin naiikutan. And ito ang number 1 na nagbigay sa atin ng tulong, itong bubong. Noon po pag-uwi ko rito, hindi pa agad-agad magpapakain. Mag-aayos pa ng bubong, mag-aayos pa ng mga trapal ng mga kulungan nila. Titignan ko kung sino yung mga nabasa. Ihahanap ko pa ng pwesto kung saan-saan po dyan noon, doon sa harap, kung saan-saan, no? Para lang hindi sila mabasa, no? So, yun po. Ganun lang kabilis magpakain ngayon. Organized po sila. May bubong na tayo. May mga pagkain tayo dito sa harap. And after natin dito, pupunta na po tayo dito sa likod. Yeah! Ito na ang unang-una kong chine-check up. Lalong-lalo na kung wala namang papisa. No? Ito agad na chine-check up natin itong incubator. Ginagawa ko, iniikot ko kaagad dyan, yung plus sign. Tinaasan natin yung humidity niya kasi may mapipisa po. Ayun. Okay. Ayan. Tapos, yan, no? After po natin check upin yan, tingnan natin mga itlog, kung kompleto ba. Ito yung collection natin ng 3 araw po, no? Tumataas po ulit. Okay? Dahil, nangingitlog na po mga breeding materials natin, na mga panibagong mga breeding materials natin. Ayan.
After nyan, dito na tayo sa brooder. Inuuna ko to. Napalitan na natin tubig po nito, no? Kaya palitan muna natin yung tubig. Tapos lalagyan natin sila pagkain, no? Ganon din po dito. Palit tubig. Ay, may tae. Palit tubig. Pakain. Ayan po, no? Ayan. Medyo malalaki na to. Pwede na pong ibabayan kung tutuusin. Pero wag muna. And then after natin dito na tayo sa mga game fowl and hassle crosses natin. Mga sweaters natin, hassle Boston, no? Mga inahin natin na sweaters, tsaka Boston Roundhead, no? Diyan na po tayo nagpapakain. Yun po ang ating routine everyday, every morning, at tsaka afternoon, no? Sa ganito karami, ganun po ang minuto ng pagpapakain natin, ganun po yung sequence ng pagpapakain natin, no? So, yun po. After natin magpakain dito, mamaya na tayo magpapakain dito, no? Babalik ako dito sa upuan at magkakape. So, ito po yung pagkain ng mga game fowl natin. May tira tayong kanin. Tapos may natapon na cat food yung alaga natin pusa. Sama na natin dyan, no? Kasi sayang naman to, no? Nangihinayang ako. Okay? So, ganun lang po ang ating routine. And then, after magkape-kape, manood sa YouTube, ay iikot na po tayo, no? At magwawalis. Ayan. Gusto ko kasi dito sa yard, walang mga lupa-lupa, no? May manok na nga tayo dito, tapos maglulupa-lupa pa, parang nakakadiri po, no? Nakakadiri. And every Saturday po ay pinapalitan po natin or tinatambakan natin ng panibagong buhangin bawat kulungan. Pero pag dumating po itong mga kaperahan natin ng October, November, lalo sa November may bonus po tayo, papapalitan po natin lahat ng mga kulungan ng yan, yung mga nakalagay na buhangin po dyan. Papatanggal po natin lahat yan, tapos papapalitan natin ng panibagong buhangin. Ayun po, no? Panibagong buhangin. Kasi mas madaling maglinis po nun, no? Madaling maglinis. So yun lang po ang routine natin dito sa ating yard. Tuwing umaga at tuwing hapon. Mas exciting pag galing tayo ng trabaho, no? Yung paghapon, natatalanta ako kung kwan nun. Kasi pag gumabi na po, no, mahirap na makakita yung manok sa pagkain po nila. So, hindi pa natin napaayos yung mga ilaw dito. Ang plano ko is isa dito sa gitna na malakas, no? Na LED light. Tsaka taggalawa sa magkabilang gilid. Ayun, dalawa dito, dalawa rin dyan, no? Yun ang plano po natin pag nagkapera na po tayo para maganda yung pailaw natin para kahit gabi tayo makauwi in case mapapakain natin yung mga manok. So yun lang po. Maraming salamat sa support at sa views. Please subscribe. Mag-follow po kayo sa page, FB page po natin. And God bless po sa ating lahat. Thank you. Peace.